Ako si Paulo, hindi tunay na pangalan. Isa akong mag-aaral. Nagpasya akong magbakasyon sa probinsya ng aming angkan. Noon ko pa gustong maranasan ang simpleng pamumuhay sa kanayunan. Malayo sa ingay ng syudad. Unang beses akong makarating sa lugar na iyon. Luma na ang mga bahay, makikitid ang mga daan, at kakaunti ang mga tao. Wala ring signal ang cellphone. Naghahanap ako ng matutuluyan, kaya nagtanong-tanong pa ako sa ilang residente kung may pinakamalapit na hotel o paupahan man lang. Ngunit lahat ng nakausap ko ay iisa ang sagot. Wala pong hotel dito. Habang ako ay naglalakad sa gilid ng kalsada, may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Payat, kuba at may daladalang tungkod. Iyo, wika niya. Bago ka lang dito? Opo, sa katunayan nga po naghahanap po ako ng hotel. Walang hotel dito, iyo. Kung gusto mo, doon ka na lang muna tumuloy sa bahay namin. Wala naman kaming bisita. Nag-aalangan man, napilitan akong pumayag. Wala rin naman akong ibang matutuluyan. At unti-unti nang lumidilim ang paligid. Pagdating sa bahay ni Mang Ruben, agad akong sinalubong ng kanyang pamilya. Tahimik sila, kakaibang paraan ng kanilang pagtitig sa akin. Parang sinusukat, parang inaaral ang bawat galaw ko. Lalo na ang isang babae. Marahil ay anak niya. Hindi man lang umiti, pero hindi inaalis ang tingin sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga mata nilang palihim kung tumingin. Kung saan ako magpunta, parang may sumusunod. Kapag lumilingon ako, wala namang akong makitang tao. Hindi ko alam kung paranoia lang iyon, dala ng bagong kapaligiran, o may hindi lang talaga tama sa lugar na ito. Ilang araw na akong nananatili sa bahay ni Mang Ruben nang mabalitaan kong pista pala sa baryo kinabukasan. Masaya ang mga tao, may mga banderitas sa kalsada, may sayawan, kantahan at sangkatarbang pagkain. Napainom ako sa inuman ng mga kalalakihan. Hindi ko na mabilang kung ilang tagay ang naabot ko. Mabilis akong nalasing. Marahil dala na rin ng kalasingan at pagod na rin, ay agad akong dumiretso sa kwarto at nahiga. Pero pagkagising ko, nag-iba na ang lahat. Nagulat ako sa nakita ko. Nakatali na ako sa isang upuan. Gumagalaw ako, pero mahigpit ang tali sa mga braso't binti ko. Nasa loob ako ng isang lumang bodega. Sa paligid ko, may mga taong nakapalibot, nakangiti, pero may kung anong nakakakilabot sa kanilang mga mata. Sa gitna ng dilim, unti-unti silang lumapit. Isa-isa silang nagsimulang magbago ng kanilang anyo. Ang balat nila'y naninigas at naging kulay abo. Ang mga matay nanlilisik at ang ngipin nila'y tumalas na parang mga pangil ng hayop. Nag-anyo silang aswang. Mga aswang ang pamilya ni Mang Ruben, pati mga kapitbahay nito. Ang mga mukha nila ay panayang ngiti na parang sabik sa dugo. Parang impyerno ang bodega at ako ang alay. Habang abala ang mga aswang sa kanilang pag-aanyong aswang, napansin kong hindi ganun kahigpit ang pagkakatali nila sa akin. Dahan-dahan akong gumalaw, kinapa ang tali, at sa isang iglap, nagawa kong makakalas dito. Hindi ako nag-isip pa. Tumakbo ako palabas ng bodega. Pilit na hindi lumilingon kahit naririnig ko ang mga malalayam na ungol at yapak ng mga tumatakbong nilang sa likuran ko. Dumaan ako sa kakahuyan sa makitid na daan.
At sa madilim na bahagi ng baryo, madilim na ang langit. Wala ni isang poste ng ilaw. Tanging liwanag ng buwan ang naging gabay ko habang humahangos palayo. Hanggang sa dulo ng daan, may nasilip akong maliit na kubo na may bahagyang ilaw sa loob. Dali-dali akong lumapit at kumatok. Sa isang saglit, bumukas ang pinto at may matandang lalaki ang sumilip. Si Mang Jay. Nagulat siya sa ayos ko. Duga ng braso, gasgas ang binti at habol ang hininga. "Halika, bilis," sabi niya. Sabay hila sa akin papasok. Agad niyang isinara ang pinto at inilak ang mga bintana. "Alam kong pangangailangan mo," bulong niya. "Hindi ka na dapat napunta sa lugar na yun." Habang hingal na hingal akong nakaupo sa sulok ng bahay ni Mang Jay, pinakain niya ako ng kanin. Sa bawat kagat, ramdam ko pa rin ang kaba. Parang kahit kailan ay bigla na lang may kakatok sa pinto o may aatake mula sa dilim. "Matagal ko nang gustong ibunyag ang ginagawa ng mga yun," sabi ni Mang Jay habang sumisilip sa bintana. Pero walang naniniwala. Lahat ng dumarayo sa lugar na yan hindi na nakakaalis. Napatingin ako sa kanya, nanginginig. "Bakit ako pinalaya? Bakit hindi nila ako pinatayagan?" Sumagot siya, mahinang tinig. "Dahil isa kang espesyal na alay. Hindi nila pinapatayagan kasi hinihintay pa nila ang tamang oras ng pagpupugay. Isang ritual para sa bagong buwan. Mabuti na lang at nang katakas ka." Tumahimik ang paligid. Sa labas, tahimik na ang gabi, ngunit parang may bumubulong sa hangin. Ilang araw akong nagpalipas sa bahay ni Mang Jay bago siya nagtungo sa bayan at tumulong sa aking makauwi. Pero mula noon, hindi na ako mapakali sa dilim. Sa bawat kaluskos, parang naririnig kong muli ang mga ungol at halakhak ng mga nilalang na bumalot sa bangungot ko. At sa tuwing pista sa aming lugar, hindi ko maiwasang mapaisip. Ako si Jomar, 15 years old. Nakatira sa probinsya. Yung mga bahay sa aming lugar ay layo-layo pa. Wala pang kuryente nung araw. Tanging gasera lamang ang aming gamit tuwing gabi. Madalas ako noon mapag-utusan ng aking nanay na bumili sa tindahan. Yung tindahan sa amin ay yun lang yung nag-iisang tindahan sa amin. May kalayuan din. Dahil nga sa hirap ng aming buhay, madalas nangungutang kami sa tindahan na iyon. Nasa palayan ako noon, nagbubunot ng damo, 12:00 ng tanghali, nang biglang may isang matanda ang papalapit sa akin. Maya-maya pa, nasa likuran ko na siya. Si Mang Rubin pala. Yung bahay nila malapit lang sa amin. Bali 3 bahay bago makarating sa kanila. Kilala si Mang Rubin bilang isang masungit. Nakatitig lang si Mang Rubin sa akin habang ako ay nagdadamo sa gitna ng palayan. Nasa likuran ko siya. Maya-maya, biglang umalis na lang ito. Medyo nahimasmasan ako. Nawala ang kaba ko. Akala ko, sasaktan ako. Kinagabihan, nakahiga ako sa aking kama. Yung kama ko, malapit sa bintana. Pinagmamasdan ko ang kabilugan ng buwan. Nang biglang, isang tao ang biglang dumungaw sa bintana. Tiningnan kong mabuti. Si Mang Rubin pala. Nakatitig na naman ito sa akin. Dahil sa takot, dali-dali kong tinawag ang mama ko. Ngunit paglingon ko sa bintana, wala na si Mang Rubin. Sakto namang papasok sa kwarto si mama. Kinaumagahan, inutusan ako ng mama ko na pumunta sa palengke upang mamili ng pangsahog. Katatapos ko lang mamili nang may napansin akong mga nagkukumpulang mga tao. Dahil sa kuryosidad, nilapitan ko ito. Nagulat ako sa aking nakita. Isang wala ng buhay
ang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Hindi ko na inalam pa ang nangyari at dali-dali akong umuwi sa bahay. Pagkadating ko sa bahay ay agad ko itong ibinalita sa aking inay. Nabigla din ang aking nanay sa kwento ko. Kinagabihan, habang kami kumakain, napansin ko na may kumakaluskos sa bubong namin. Ang lakas ng kaluskos. Kinuha ni inay ang gasera upang tingnan sa labas kung sino ang nasa bubong namin. Napasigaw si inay sa kanyang nakita. Isang itim na tao ang nakita ni inay sa bubong. Nang makita siya nito, ay agad itong tumalon pababa. At ako naman ay nasa loob lang, nanginginig sa takot. Papalabas na sana ako nang biglang sinigawan ako ng aking ina. Manatili daw ako sa loob. Ngunit sa bintana ko, nakita ko si Mang Ruben. Tumatakbo ito papalayo. Nang gabi ding iyon, hindi na ako makatulog. Iniisip ko na baka si Mang Ruben ang nasa bubungan namin. Nakahiga lang ako sa kama habang nakatanaw sa labas. Kinaumagahan, pagbangon ko sa kama, sumilip ako sa bintana. Yung mga kapitbahay namin, pati si inay, ay nag-uusap. Paikot sila sa isang kanto. Malapit lang din sa bahay namin. Pagbilik na inay sa loob ng bahay, agad na ikwento sa akin ang kanilang pinag-uusapan. Kumakabog na naman yung dibdib ko habang nagkakwento si inay. Isa na namang wala ng buhay ang nagtagpuan at nakita ng mga residente sa gilid ng isang talahiban. Mas lalo pa akong natakot nang mabalitaan kong kababata ko yung pinatay. Yung bahay ng kababata ko ay 2 bahay lang bago makarating sa kanila, kung saan nung gabi ding iyon nakita ko si Mang Ruben sa bintana papunta kung saan ang bahay ng kababata ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pumunta ako ng barangay kasama ng aking ina upang magreklamo. Ipapablatter namin si Mang Ruben bilang isang suspect sa mga nangyayaring kababalagan sa lugar namin. Agad namang inaksyonan ni Kapitan ang reklamo namin. Nang araw ding iyon agad may ipinadalang 2 tanod papunta sa bahay ni Mang Ruben. Ngunit nang makarating na ang 2 tanod sa bahay ni Mang Ruben, ibang pamilyang nakatira. Ayon sa kanila, mahigit 3 buwan na silang nakatira sa bahay na iyon. Ibinenta daw sa kanila ni Mang Ruben dahil may malubhang karamdaman nitong iniinda. Kinailangan daw nilang lumipat sa Maynila upang magpagamot. Nakaupo ko sa kubo namin habang nag-iisip ng malalim. May gumugulo sa isipan ko. Sino yung gumagambala sa amin na kamukha ni Mang Ruben? Kinagabihan, nagising ako ng hating gabi. Lumabas ako ng bahay upang umihi. Habang umiihi, paglingon ko sa likod, si Mang Ruben, nag-anyong aswang ang nakatayo sa likuran ko. Agad akong kinalmot ng kanyang matatalim na kuko sa dibdib. Buti na lang at hindi malalim ang pagkakalmot niya. Napahiga ako sa lakas ng aswang. Susungguban na sana ako ng aswang nang biglang isang malakas na baril ang umilangaw-ngaw. Natamaan ng tanod ang aswang sa balikat. Hahabulin na sana nila ang aswang, ngunit hindi na nila ito nakita pa dahil sa bilis nito. Agad akong dinala sa ospital sa bayan. Buti na lang at hindi ako napuruhan ng aswang na iyon. May natuklasan ng aking ina. Si Mang Ruben daw ay 1 buwan na palang patay at doon na inilibing sa Maynila ang kanyang mga labi. Ako ay nakahiga sa hospital habang nag-iisip, sino yung aswang na gumagaya sa mukha ni Mang Ruben?
Pagkalabas ko ng hospital, hindi na ako nagpasundo sa aking ina dahil pagod na rin iyon. Tinulungan na lang ako ng isang nurse. Nakaupo ako sa isang wheelchair habang tinutulak ng nurse. Sa una, parang normal lang ang pangyayari. Pero may napansin akong kakaiba. Hindi ako makalingon sa likod ko dahil masakit pa ang katawan ko. Napansin ko ang kanyang kamay na kulubot na ito. Nagtataka ako kasi mukha namang dalagita yung nurse na tumulong sa akin kanina. Pinilit kong lingunin yung nurse na tumutulak sa akin. Nagulantang ako sa aking nakita. Si Mang Ruben. Nakangisi ito. Namumula ang kanyang mga mata. Dali-dali niya akong ipinasok sa isang lumang van. Nagpupumiglas ako sa loob. Maya-maya pa, may isang usok na puti ang lumabas sa makabilang gilid ng bintana. Maya-maya pa, bumukas yung bintana. Si Mang Ruben, nag-iiba ng anyo. Kinopya niya ang inay ko. Kuwang-kuwang itsura nito. Nakangiti sa akin. Hanggang sa nahimatay ako.